Dave POV. Miss, may naka-check-in ba rito na ang pangalan ay Natanya Benson? Tanong ko sa babae na nasa information desk. When I woke up early in the morning, I immediately went to the clerk to get information about her. I'm sorry sir, but that's prohibited. Hindi po kami basta-basta nagbibigay ng information about our visitors. That's our rule po sir, magalang na sagot niya sa akin na sinabayan pa ng pag-iling. Please miss, I just want to know, this is really important, mahinang sambit ko. Hindi po talaga pwede sir eh. Me I know the reason sir. She's my wife. I'll check it out first sir. Tutal naman po asawa niyo naman siya. Natanya Benson po ba? Tumango lang ako sa babae, at mabilis na siyang nagtipa sa computer niya. Don't get me wrong, curious lang ako at hindi ako mag-aalala sa kanya. Gusto ko lang malaman kung narito pa ba siya o umalis na. Kasi kapag babalik siya sa Manila agad, ay baka malalaman na naman ito ni ate. Pagagalitan na naman ako ng sadista kong kapatid. Sir wala pong Natanya Benson ang naka-check-in dito. Kumunot bigla ang noo ko. Umuwi ba ang babaeng iyon? But sir, may pangalan pong Natanya Belmonte. That was her surname. Siya nga ang hinahanap ko miss. Can you check out her hotel room number for me? Desperadong sabi niya. Hindi po siya naka-check-in. Madam Natanya have a private penthouse. Penthouse. May sarili siyang penthouse. Naguguluhang tanong ko. Yes sir. She's the owner of the Paradise Island actually, nasa ika-50th floor ang penthouse ni Madam. Totoo pala ang balita na kinasal na si Madam Natanya. You are lucky to have her sir. Nakangiting saad niya, at tipid na ngumiti na lamang ako saka ako nagpaalam. She's the owner of this Paradise Island. Bakit hindi ko iyon alam? Ilan pa ba ang islang mayroon siya? Akmang babalik na ako sa hotel room namin ni Arjona, nang may nakakuha ng atensyon ko. Si Hudge-in ba yun? Sino naman ang kasama niya? It's not Anya. Biglang napatingin si Hudge-in sa direksyon ko, at napangiti nang makita ako. Hi there dude. Come over here. Malakas na sigaw ni Hudge-in, at tinaas pa ang kanang kamay niya. Wala sa sariling lumapit ako sa kinaroroonan nila. Maaga akong nagising ngayon at nakaramdam din ako ng gutom. Dahil hindi na ako nagising kagabi, that's why I skip my dinner time. Umupo ako kaagad sa pang-apat na upuan, at order lang ng sandwich at coffee. Binuksan ko ang laptop ko. Tutal wala naman dito ang asawa ko, at walang honeymoon ang magaganap, ay mas mabuti pang magtrabaho na lang ako through this laptop. Hindi uso sa akin ang vacation. I drink my coffee and I feel someone sitting beside me. I ignore it at nakatutok lang ako sa laptop ko. Hi, you are Dave wife right? Singit nung lalaki. Kumunat lang ang noo ko, at hindi ko siya pinansin. How did he know that? Hey, I'm Hudge-in Montefalcon. Pagpapakilala niya sa kanyang sarili. Kausapin mo naman ako please. He said with his pa-cute na boses, and his persistent too. Snob pala ang asawa ni Dave. Mahinang bulong niya, pero sapat na para marinig ko iyon. Hi there dude. Come over here. Sigaw na naman ng lalaki. Honestly speaking, nakakadisturbo na siya sa akin. Ang aga-aga lumalandi ka na. Automatikong napaangat ako ng tingin sa taong nagsalita nun. Sumalubong sa akin ang walang emosyon niyang mga mata. I actually can read his mind, galit siya sa akin. Anong aga-aga na lumalandi ka riyan dude? Kanina ko pa nga kinakausap itong asawa mo, pero hindi ako pinansin. Ni sinulyapan ay hindi ginawa. Snob era pala ang misis mo Dave. Napatingin ako sa lalaki. Ang gwapo niya. Makapal ang kilay niya at matangos ang kanyang ilong. Natural na mapula ang mga labi, at ang buhok niya, medyo magulo pero hindi iyon nakabawas sa kagwapuhan niya. Oh hi Mrs. Benson, I am Hudge-in but you can just call me Hayes. Matalik na kaibigan ako ng asawa mo. Nakangiting saad niya, at lumabas ang dalawang dimple niya sa pisngi. Oh, I remember him. Nakita ko siya kahapon sa araw ng kasal namin ni Dave. Nginitian ko siya at mas lumawak pa ang ngiting nakaguhit sa mga labi niya. I'm sorry a while ago. I'm not used to it.
Talking someone I don't know, not Anya. Nilahad ko ang kamay ko sa kanya, at mabilis niya itong tinanggap, pero nagulat ako nang dinala niya ito sa labi niya, at hinalikan ang likod ng palad ko. It's nice to see you again, Mrs. Benson, he said and he smiled at me. Nahihiyang gumanti naman ako ng ngiti sa kanya. Hey baby, ang daya mo naman, at iniwan mo ako sa hotel room natin. Biglang sulpot naman ang hilaw na girlfriend ni Dave, at automatikong pumulibot naman ang braso niya sa baywang ng babae niya. I'm sorry baby, malambing na sabi niya, at sumulyap pa siya sa akin. Kaya napaiwas ako ng tingin. What the dude? Biglang pagmumura naman ni Hayes. I thought, this is your honeymoon with your wife but it seems, I was mistaken. Iba pala ang ka-honeymoon mo Dave. This is insane, come with me. Hindi na nakapagprotesta si Dave, dahil nahila na siya ni Hayes palayo sa amin. Sa kwelyuhan pa ng damit ni Dave siyang hinela ni Hayes. Nice. Baby, malanding tawag naman ng babaeng ito, pero hindi niya magawang sumunod sa mga ito, dahil masama ang tinging binigay ni Hayes sa kanya. Nakuha sa tingin ang babae. And wait a minute. May iwan pa yata rito ang babae na kasama ako. Binalingan naman ako nito, not Anya right. I'm Arjona Reyes, girlfriend of Dave Benson, may pagmamayabang na pagpapakilala niya sa akin, at mapaklang napatawa naman ako. Tinanong ko ba ang pangalan niya? Tinanong ko ba kung kano-ano niya si Dave? Hindi naman, di ba? Or rather, a mistress. Nakataas na kilay na sabi ko. Dahil sa sinabi ko ay lumukot ang pangit niyang mukha. Mistress, are you numb? I'm his girlfriend. Alam mo, isa ka lang namang sausaw sa buhay namin ni Dave. Sigaw niya at dinuro pa ako. And so what? Matare na tanong ko, at malamig na tiningnan ko siya. Ako ang mahal ni Dave, at kailanman ay hindi kanya mamahalin. Ako lang ang mahal niya. Ako lang. Napa-poker face ako, dahil sa sinabi niya at inaamin kong masakit. Parang kutsilyo ang salita niya, at sinaksak ako sa mismong puso ko. Alam kong wala akong laban pagdating sa bagay na yan. Pero hindi dahilan noon ay susuko na ako agad. Nagsisimula pa lang ako. I know right? And I'll make him fall for me. There's no hard for that. You know? Mapanghamon kong sabi, at mas nainas pa yata siya sa sinabi ko. I don't want that to happen. Never. Hindi kanya mamahalin. Grabe, high blood agad. Nginisihan ko lang siya, what if he does? What will you do, then? Hindi yan mangyayari. Dahil ako lang ang mahal niya. Ako lang. Hindi naman ako bingia, para sumigaw pa siya. Bakit kung ikaw ang mahal niya, ay bakit nagpakasal siya sa akin? Bakit hindi ikaw ang pinakasalan niya? Mahal niya ako. Paulit-ulit naman. Hindi yan ang saktong sagot mo sa tanong ko. Magkaiba yan sa posibilidad na naisip kong isasagot mo. Don't tell me, lihim lang ang relasyon ninyo ni Dave. Sa pagkakaalam ko kasi ay masyadong strict ang nanay ng asawa ko. Natatawa kong tanong sa kanya. That, hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil bumalik na sina Dave. Baby, are you okay? Nag-aalalang tanong naman niya sa babae niya. Baby, inaway ako ng babaeng yan. Best actress talaga. Ang bruha ay yamakap naman sa asawa ko, at sinubsob pa ang makapal niyang face sa dibdib ni Dave at nagdrama na. Dave glared at me as if inaway ko talaga ang kabit niya. What did you do to my baby? Actually, wala, pinagsalitaan niya ako ng hindi maganda. Pagdadrama niya, great, ang sarap etukulam sa witch ang babaeng ito. What is it baby? Ang lambing ng kumag. She told me that, she'll make you fall for her. Napapikit na lang ako. Chismosa talaga. That won't happen. Hindi ako mahuhulog sa kanya. Never. Huwag kang magsalita ng patapos Dave. Baka mamaya ay kakainin mo pa ang sinabi mo, pagtatanggol naman ni Hayes sa akin. Tumayo ako at hinarap si Dave. Gagawin ko yun, gagawin ko ang lahat. Mahalin mo lang ako. Desperada na kung desperada, pero hindi kita susukwan Dave. Dahil mag-uumpisa na ako, seryosong sabi ko and he grinned. What if you failed? What if you won't make up? Mamahalin mo rin ako Dave. So, sinasabi mo na ngayon na mahal mo na ako? Simpati kong tanong niya.
Paano kung sasabihin kong oo, anong gagawin mo? Then, I won't let myself falling for you, sagot niya at dahilan ng panunubag sa gilid ng mga mata ko, at walang humpay na bumuhos ang luha ko. Napakurap-kurap pa siya, well, let's see. Mabilis na kinuha ko ang laptop ko, at tinalikuran ko na sila. Mrs. Benson, you didn't finish your breakfast. Sigaw ni Hayes. I lost my appetite. Akin na lang ang coffee mo. Pahabol na sabi pa niya. Ikaw ang bahala, sagot ko, nagmamadali na akong lumayo sa kanila. Lumabas na ako mula sa hotel cafeteria, at pumunta ako sa tabi ng dagat. Wala akong pakialam kung mababasa man ako. Masarap ang simoy ng hanging tumatama sa mukha ko. Ang ganda ng kulay asol na kalangitan at dagat. Dinig na dinig ko ang paghampas ng alon sa buhangin. Ang sakit sa puso. Tagos sa puso ko, sagad hanggang buto. Ang sakit naman talaga. Pumikit ako at huminga ng malalim. I'm confused. This is not me. Yeah, this isn't me, really. I don't cry for someone. I am strong and I don't care for others. I just care to myself, my life and my businesses, and of course, I do care to my family. I am not Anya Belmonte. Oh well, I have his surname now, Benson. Hey not Anya. Napaigtad ako nang may tumawag sa pangalan ko. Nilingon ko si Hayes at tumabi siya ng upo sa akin. Are you alright? Tanong niya sa akin, at halata sa boses niya ang pag-aalala or just, naaawa lang siya sa akin. Huwag mo akong kawan, malamig na sambit ko at tumingin sa asol na karagatan. I'm not, aniya at narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya. Ang ayoko sa lahat ay ang kinakaawaan ako. Ayoko ng ganoon, kasi pakiramdam ko ay mahina ako sa paningin nila. Gusto ko iyong nakikita nilang kaya ko, at matapang ako. Nawala lang sa akin ang lahat dahil kung ano pang problema ang dumating sa buhay ko, ay kaya kong solusyonan at kaya kong harapin ng mag-isa ko ang pagsubok. Dahil iyon naman talaga ako. Iyon ako at hindi ako umaasa sa iba. Then, what? Tanong ko nang hindi ko siya tinitingnan. Nakatingin lang ako sa magandang tanawin, dahil nakakagaan ito ng pakiramdam. Ayaw ko lang sa mga lalaki na sinasaktan kayong mga babae. I hate men who hurt an innocent women, seryosong sabi niya, at doon na ako napatingin sa kanya. Ngayon ay mas nakikita ko ang sincere sa mukha niya. But you're a man, sabi ko. But I'm not one of that, nakangiting sabi niya sa akin. Nakakadala ang mga ngiti niya. And why did you hate men? Marami akong kapatid na babae na Anya. At ayokong nakikita silang sinasaktan ng mga lalaki. Oo, lalaki ako but I respect girls. Hindi ko kasi kayang makitang umiiyak ang babae. Dahil lang sa isang lalaki. I already witnessed that scene na Anya. I witnessed my mother's crying because of my father. Bata pa ako noon, at alam ko ang dahilan ng mga luha ni mommy. As you know, pinanganak ako ay wala ang daddy ko. Wala siya sa tabi ng mommy ko. 7 taong gulang din akong noalay kay daddy, and as for my mother, mahirap akong palakihing mag-isa without my father. Seeing my mother's tears, my heart was broken into pieces. I thought that time, my heart stopped beating. Nagkahiwalay ang mga magulang ko not because one of them was cheating each other. But my father thought is my mother who cheated on him. But no, they're just set up by someone. Naghiwalay sila dahil nawala ang tiwala ni daddy kay mommy. But after 7 years, nagkita ulit sila ni dad. Tadhana nga naman ay masyadong mapaglaro. But at that time, my father hated my mother. Sino ba naman ang hindi kamumuhian ng girlfriend mo na inakala mong nag-cheat sa'yo? Aniya at napatawa pa siya bago ipinagpatuloy ang kwento niya. Father was messed up big time, he regrets his decision. He regrets for being him a bad. Kung sana ay pinakinggan niya si mommy, ay hindi na rin sana sila nagkahiwalay at nagkasakitan. But that was a love, a true love. Dadaan ka pa sa maraming pagsubok at sakit, right? But anyway, that was all in the past, my parents already moved on. Gumagawa na sila ng panibagong alaala, at mahal na mahal nila ang isa't isa. At may tiwala na sila sa isa't isa.
Kaya ayoko rin na balang araw ay si Dave naman ang magsisisi. Mahabang lintanya niya, at napabuntong hininga na naman siya. Tahimik lang akong nakikinig sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang sakit sa bawat kwento niya. I admire his parents because after all those years, ay sila pa rin ang nagkatuluyan at nalampasan nila ang pagsubok. I know my best friend, he's caring and responsible. Mahirap man paniwalaan pero mabait yan kaya maraming nahuhumaling sa lalaking yan. He's a doctor, yeah. Kaya hindi ko talaga alam kung bakit ayaw niya sa'yo. Natawa siya sa sinabi niya, at hindi ko rin mapigilan ang mapasabay sa tawa niya. Nakakagaan siya ng loob. It's because, he trapped with me. Mapaklang natawa ako sa sinabi ko. Kung ako lang ang natrap kasama ka, ay hindi magiging miserable ang buhay ko. Napangiti ako sa sinabi niya. Basta ituloy mo lang ang plano mong paibigan ang asawa mo, natatawa niyang sambit. Ewan ko ba sa isang ito. Kaibigan niya si Dave pero tinatawag niya itong di maganda. How about you Hayes? Do you have that experience? Antag na tanong ko naman sa kanya. Apparently yes, mabilis na sagot niya. Really? Hindi makapaniwalang tanong ko. Hindi halata Nagmahal na rin si Hayes. Wala talaga sa hitsura. Parang naglalaro lang naman ito. Yes, maigsing sagot niya. What happened then? To make the story short, I let her go because she chose her dream. And I understand anyway. Para rin naman iyon sa future namin, natatawang kwento niya. Niece, komento ko. I admire your parents, and you. Kahit nasasaktan ka na ay nakukuha mo pa ring tumawa, ano? And he laughed. Yes, yes. Thank you for admiring my parents, yeah. You know, the smile and laugh can hide your pain, but it can make you stronger too. Hindi man basta-basta nabubura ang sakit, ay at least nawawala saglit. Ikaw rin kaya, kahit na nasasaktan ka pa ay nakukuha mo pa ring sabihin na paiibigin mo siya. Don't worry, he can fall for you not that easily but soon. Ewan ko lang kung hindi pa huli, basta be strong, aniya and he tapped my right shoulder. I felt comfort and relief. Thank you for this handsome man beside me. Nagawa niyang pagaanan ang bigat sa dibdib ko. Thank you Hayes, sincere na saad ko at binigyan ko pa siya ng matamis na ngiti, na bihira ko na lang iyong ginagawa. Kahit na ngayon ko pa lang siya nakilala, ay magaan na siyang kausap. Hindi man lang ako nailang kahit na kanina, ay hindi ko siya pinansin. Well, he worth my attention naman. Parang nagkaroon pa ako ng kaibigan nito. Bagong kaibigan. Not bad. You are welcome, Mrs. Benson. Aniya at nakaguhit pa ang maganda niyang ngiti. Kung kay Hayes lang ako ikinasal, ay baka hindi ako nagkakaganito ngayon. Pero alam ko rin na may true love pa siyang hinihintay. Buti pa si Hayes, kung titingnan mo ay parang mapaglaro ito sa babae, pero hindi naman. Totoo naman talaga ang kasabihan na, don't judge the book by its cover. Sa bagay hindi maiwasan na husgahan mo ang isang tao sa panlabas na anyo. Kaya bago mo husgahan ang isang tao, make sure alam mo ang kwento nila sa buhay. Hayes. Parehas na napalingon kami ni Hayes nang bigla siyang tawagin ni Dave. Oh, what? Tanong ni Hayes nang makalapit sa amin si Dave kasama ang babae niya. Sinulyapan na muna ako ng asawa ko, bago niya sinagot ang tanong ni Hayes. Can you tour my girlfriend on this island, Hayes? And I'll talk to her, aniya at tinuro pa ako. Kung makatalk to her naman ito, ay akala mo hindi niya ako asawa. Your mistress, pagtatama ni Hayes sa kanya, and why you can't call her, your wife Dave? Malamig na tanong naman nito. Shut up Hayes, malamig ding sambit niya, at lumapit sa akin. Napaatras pa ako, dahil sino ba naman ang hindi? Ang dilim ng aura niya, at wala talagang emosyon ang mukha niya. Dagli niya ring hinawakan ang kaliwang braso ko. I groan in pain. Kahit na hindi ko na ito nagagalaw, ay sensitive pa rin ang injury ko. Dahil parang fresh pa ito at nakakaramdam pa rin ako ng sakit. Natigilan naman siya ng reaksyon ko kani-kanina lang, at napasinghap pa ako ng dumausdas ang braso niya sa baywang ko. Nagsimula na kaming naglakad palayo kina Hayes, at hindi ko na nga nakita ang reaksyon ng 2 taong iniwan namin.
Take it easy buddy, dinig kong sambit ni Hayes. Dinala niya ako sa private cottage, at naninibago ako sa ginagawa niya ngayon. May mabait na espiritu ba ang sumapi sa asawa ko? At pakiramdam ko ay nagiging mabait siya ngayon. O pakitang tao lang. Medyo may kalakihan ng cottage, na sakto sa 10 taong katao, at maganda rin naman ang pagkakagawa nito. Inaya naman ako ni Dave na umupo, at sumunod naman din ako. Naguguluhang tiningnan ko lang siya, at ngayon ay may kausap na sa phone nito. Tahimik lang akong nagmamasid sa kanya, at maya-maya lang ay may pumasok sa cottage namin na 2 crew, at may dala ring tray na marahil ang pagkain niyon. But, what was that? At ano naman ang balak ng isang ito? Nakasunod lang ang tingin ko sa kanila. Nilapag nila ang tray na may lamang 2 coffee mug, fried rice, hotdog, bacon and ham. May pancake na at sandwich. Okay, sino naman ang kakain nito? At iyong crew naman ay naglagay rin ng 2 plato, kubyertos at 2 bottled water. Nang matapos na sila, ay dagli rin silang umalis. Tahimik na umupo si Dave na nasa tapat lang ng inuupuan ko. Okay, siya pala ang kakain ng mga ito pero bakit pa niya ako dinala rito? Sino? Just eat your breakfast. I know, you don't have a good breakfast a while ago. I'm a doctor and skipping breakfast isn't good. Don't get me wrong ha. Or don't assume too much. I'm just concerned citizen, malamig na sabi niya. Leon na sana hayon na sana. Matutuwa na sana ako sa ipinapakita niya sa akin ngayon, pero naglaho rin iyon kaagad. So, your point is, I'm your patient. Tanong ko sa kanya at mapaklang napatawa ako. Just eat your breakfast, naiinis niyang sabi. Ang dali talagang mag-init ang ulo ng isang ito. I'm not going to all of this. Coffee and sandwich will do, sabi ko. Kaya pala ang payat mo. Napataas ang kilay ko sa sinabi niya, at ngumisi lang siya. Ngali-ngali kong burahin ang nakakaasar na ngisi niya. Ngising masamang damo. And now you care. Nakangising sambit ko. Okay fine. You're my wife and you're my responsibility too. Baka sabihin ng daddy mo ay pinapabayaan kita, and besides, I'm not into this thing. My parents forced me to marry someone stranger. Stranger? I see. Natahimik ako bigla at nararamdaman ko na naman ang pagsikip sa dibdib ko. Yeah, right. In the first place pala ay estranghero lang ako sa kanya, at pinilit din siya ng parents niyang pakasalan ako. Paano naman ako? Kahit na, okay, kilala ko na siya matagal na. Pero nang sabihin ng daddy ko na ikakasal na ako, ay hindi naman ako umanggal. Dahil kusa rin akong umuo. Tapos siya ay ipapamuka pa niya sa akin iyon. Bakit hindi yung babae mo ang yayain mong mag-breakfast? Simpatikong tanong ko sa kanya, at dumilim na naman ang mukha niya. Look, I don't want to fight with you. Why don't you want to eat? Aniya at may bahid na pagkainis ang boses niya. Iyong akala mo na isa siyang volcano, at anytime ay sasabog na siya o isa siyang dragon na handa ng bumuga ng apoy, iyan ang hitsura niya ngayon. Concerned citizen. Do I need to appreciate his effort? No. Naghari na naman ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Hindi ko na rin magawang kumibo, dahil mas nakakailang na. Ilang minuto pa ang nakalipas, at hindi pa kami nagkikibuan, pero iyong tunog ng cellphone ko ang bumasag sa katahimikang iyon. Dinukot ko ang cellphone ko mula sa bulsa ng pants ko, at tiningnan ang caller ID. Bod calling. Sinagot ko naman kaagad ang tawag ni Bod. Isa pa mukhang emergency ang tawag niya, dahil hindi naman siya tatawag sa akin kung hindi kami nagkakaroon ng problema sa kumpanya. Lalo pa na nasa honeymoon stage pa ako kasama ang asawa ko, at hindi niya ako inaabala. Not unless may emergency talaga. Yes, Bod. Sagot ko at mula sa peripheral vision ko, ay nakatingin sa akin si Dave. Seryosong seryoso ang titig niya sa akin. Madam, we have a very big problem, sagot naman ni Bod mula sa kabilang linya, at napakunot ang noo ko. Very big problem. What is it? Kalmadong tanong ko, at narinig ko pa ang pagbuntong hininga ni Bod mula sa kabilang linya. Oh, mukhang malaki talaga ang problema. Iyong project po natin sa Palawan, ay sumabog and according to the report of police officer, ay ang generator daw ang sumabog.
I don't know kung generator ba talaga ang dahilan ng pagsabog, madam. Kasi buong building ay talagang sumabog. And besides, 3 beses iyon sumabog sa ad niya, at nabahala naman ako roon. May nagsabotahe ba sa project namin sa Palawan? What about the construction workers? The engineers and the others? Ngayon ay lumamig na ang tinig ko. Sarit-samong posibilidad na ang naiisip ko. What if marami talaga ang nasaktan doon? And worst, may namatay. What if mas bumaba ang tingin sa amin ng investors namin? At masira ang reputation ng kumpanya namin. Marami po ang na-injure, madam. May namatay po, saka we lost the worth of millions budget and the materials. You need to be here, madam. ASAP. Mabilis na tumayo naman ako, at tila hindi ko na napansin ang kasama ko. Isa lang kasi ang naisip ko sa mga oras na ito. Ang pumunta sa Palawan. Who did that? Pagmumura ko at nag-iinit na ang bunbunan ko. I called RPI for this, and we will wait the information, if it's who is the behind of this incident. This is not a real accident, madam. I know there's someone behind of this. But, madam, I know na honeymoon po ninyo ngayon. But we really need you here, iyong kamag-anak po ng construction workers natin. Isa po sila sa nagko-complain ng aksidente ngayon. Na kesyo po ay hindi tayo nag-iingat. Napahilot na lang ako sa sentido ko, dahil kumirot iyon bigla. I will come, bud. And yeah, I really need to be there. You know my place right now and ready our private chopper. Wala sa sariling naglakad na ako, at palabas na sana ako mula sa cottage nang may humawak sa braso ko. Where are you going? Naguguluhang tanong niya sa akin. Palawan. I leave you here and invite your mistress to be with you. Malamig na sagot ko at inagaw ko ang braso kong hawak niya, pero mas hinigpitan niya iyon lalo. What? Naiirito kong tanong sa kanya. Hindi ba niya nakikitang nagmamadali ako? I'll go with you, then. Natigilan ako. Ano raw? Sasama siya sa akin. Seriously. Nakangangang pinanood ko lang siyang naglakad palabas ng cottage, at mukhang sa hotel na ang pupuntahan nun. Mas nauna pang umalis kaysa sa akin. But seriously, gusto niya talagang sumama sa akin. For what reason?